Sa video na ito, dadalhin ko kayo sa isang kwento ng kababalaghan sa loob ng lumang simbahan sa Intramuros. Mula sa mga aninong gumagalaw hanggang sa mga bangungot na hindi matakasan, ang kwentong ito ay tiyak na magpapakilabot sa inyo. Habang inikot nila ang simbahan, nakita ni Nathaniel ang batang babae na may nabubulok na hitsura na naglalakad sa likod ng altar. Sa kanyang mga panaginip, sinusubukan niyang iligtas ang batang si Esmeralda mula sa apoy, isang misyon na magdadala sa kanya pabalik sa simbahan upang tapusin ang sumpa. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Salamat po sa paglalaan ng oras para pakinggan ang kwento ko. Ako po si Nathaniel. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa probinsya kung saan ang mga kwento ng kababalaghan ay bahagi na ng aming kultura. Nakatira kami ngayon sa Maynila at dito ko naranasan ang isang pangyayaring hindi ko malilimutan. Ang pamilya namin ay may kasaysayan ng mga medium at sabi ni Mama, may mga kakayahan kaming makipag-usap sa mga espiritu. Hindi ko ito pinapansin noon pero nagbago ang lahat nang mapadpad kami sa Intramuros. Nasa Intramuros kami, isang lugar na puno ng kasaysayan at mga lumang gusali. Ang araw ay magtatakip silim na at ang mga anino ng simbahan ay tila nagiging buhay sa bawat hakbang namin. Habang iniikot namin ang loob ng simbahan, napansin ko ang kakaibang lamig sa hangin. Bigla kong nakita ang batang babae na may nabubulok na hitsura na naglalakad sa likod ng altar. Tumayo ang aking mga balahibo. Mama, may nakita akong batang babae sa likod ng altar. Sabi ko kay Mama na agad namang nag-alala. Nathaniel, baka espiritu yan. May kasaysayan ng mga medium sa pamilya natin. Sagot niya, medium? Ano yon? Tanong ko, naguguluhan. Mga taong may kakayahang makipag-usap sa mga espiritu, paliwanag ni Mama habang palingalinga sa paligid. Habang pauwi kami, hindi maalis sa isip ko ang batang babae. Alam kong may kakaiba sa lugar na iyon at nagsimula akong magtanong-tanong tungkol sa aming pamilya. Kinagabihan natulog ako na puno ng kaba. Sa aking panaginip, ako ay isang bumbero na nasa isang nasusunog na bahay sa Quiapo. Ang init ng apoy ay halos totoo. Sinusubukan kong iligtas ang batang babae na nagngangalang Esmeralda. Esmeralda, halika na. Kailangan nating lumabas dito. Sigaw ko habang hinahanap siya sa gitna ng usok. Habang hinahanap ko siya, naririnig ko ang kanyang iyak na parang nagmumula sa lahat ng direksyon. Nathaniel, tulungan mo ako, sigaw niya, ngunit hindi ko siya makita. Palaging nagtatapos ang panaginip sa pagbagsak ng bahay at pagkamatay naming dalawa sa apoy. Ginigising ako ng aking sariling sigaw, pawis na pawis at hingal na hingal. Ang bangungot na ito ay naranasan ko gabi-gabi sa loob ng 20 na taon. Hindi ako makatulog ng maayos at ang takot ay bumabalot sa akin araw-araw. Ngayon ako ay isang call center agent sa Makati. Sa bawat pagpasok ko sa opisina, ramdam ko ang pagod na dulot ng walang tigil na bangungot. Nathaniel, okay ka lang ba? Mukha kang hindi nakatulog. Tanong ni Ken, isa sa mga kaibigan ko sa trabaho. Oo, Ken. Medyo puyat lang. Sagot ko, pilit nang umiti. Baka kailangan mo ng bakasyon, pre. Sabi ni Ken. Nag-aalala. Oo nga pero kailangan ko pa ng pera. Sagot ko, pilit na tumatawa. Sinubukan kong maghanap ng tulong mula sa mga albularyo at mga pari. Pero walang nakakatulong. Walang bisa ang mga ritual na ito, sabi ko sa sarili ko. Nawawalan na ng pag-asa. Ang buhay ko ay naging isang walang katapusang siklo ng pagod at takot. Hindi ko na alam kung paano pa ako makakawala sa bangungot na ito. Isang araw, napagpasyahan kong bumalik sa lumang simbahan sa Intramuros. Kailangan kong harapin ang aking takot at alamin ang katotohanan. Muli akong bumalik sa lumang simbahan. Ang mga pader nito ay tila mas lumang-luma at mas madilim kaysa dati.
Ang bawat yapak ko ay parang may kasamang bigat ng kasaysayan. Habang iniikot ko ang simbahan, muli kong nakita ang batang babae na may nabubulok na hitsura. Sinundan ko siya hanggang sa isang lihim na silid sa ilalim ng altar. Sa bawat hakbang ko pababa, naririnig ko ang mga bulong at mga yabag na tila nagmumula sa mga pader. "Sino ka?" tanong ko, pero walang sumagot. "Ano ba itong lugar na to?" tanong ko sa sarili ko habang binubuksan ang mga lumang talaan ng aming pamilya. Ang mga pahina ay puno ng alikabok at tila matagal nang hindi nabubuksan. Dito ko natuklasan na may sumpa ang aming angkan. Isang sumpang nagmula sa isang trahedya noong unang panahon. Kaya pala bulong ko sa sarili ko habang binabasa ang mga talaan. Ang mga talaan ay nagsasabing, ang batang babae sa aking bangungot, si Esmeralda, ay isang batang medium na nasunog sa isang aksidente sa bahay ng kanilang pamilya. Maraming taon na ang nakalipas. Kailangan ko siyang iligtas, sabi ko sa sarili ko habang iniisip kung paano ko gagawin ito. Pero paano? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Napagtanto ko na siya lamang ang makakapagbigay ng kapayapaan sa kaluluwa ni Esmeralda. Kailangan kong iligtas ang kaluluwa niya upang matapos na ang sumpa. Ito na ang pagkakataon ko, sabi ko, puno ng determinasyon. Kailangan kong gawin ito para sa kapayapaan ng aming pamilya. Sa mga talaan, natuklasan ko ang buong katotohanan tungkol kay Esmeralda. Ang kanyang kaluluwa ay hindi matahimik at naghahanap ng tulong upang makalaya. "Esmeralda, tutulungan kita," pangako ko habang binabasa ang mga detalye ng kanyang buhay. Ang kanyang kwento ay puno ng lungkot at trahedya. Puno ako ng emosyon habang iniisa-isa ko ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Biglang lumitaw sa aking harapan ang isang matandang lalaki. "Nathaniel, kailangan mong tapusin ang sumpa," sabi niya. Nagulat ako. "Sino ka?" tanong ko, nagtataka at natatakot. "Ako si Don Manuel, isa sa mga ninuno mo," sagot niya. "Ako ang naglagay ng sumpa sa ating pamilya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, takot, galit o awa." "Paano ko gagawin yon?" tanong ko puno ng pag-aalinlangan. "Sundin mo ang mga hakbang na nakasulat sa talaan," sagot niya bago siya naglaho. Ang aking misyon ay naging malinaw. Kailangan kong iligtas ang kaluluwa ni Esmeralda upang matapos na ang sumpa. "Kaya ko to," sabi ko sa sarili ko, puno ng determinasyon. Bumalik ako sa bahay at inihanda ang lahat ng kailangan para sa ritual. Alam kong ito na ang huling pagkakataon ko para tapusin ang bangungot na ito. Isang gabi nagising ako sa tunog ng isang alarma at isang boses sa intercom na nagsasabi nga may sunog sa aming gusali. Hindi ito pwedeng totoo, sabi ko sa sarili ko, pero alam kong ito na ang pagkakataon ko. Sa aking paglabas, nakita ko ang eksenang katulad ng aking bangungot, isang batang babae na nakulong sa apoy. "Esmeralda, nandito ako para iligtas ka," sigaw ko habang tinatakbo ang hagdan. Habang tinatakbo ko ang hagdan, naririnig ko ang mga sigaw ng ibang tao. Pero nakatuon lang ako kay Esmeralda. "Kailangan kitang iligtas," bulong ko sa sarili ko. Sa wakas nagawa kong iligtas ang batang babae. "Hawak ka lang, ligtas ka na," sabi ko habang binubuhat siya palabas ng gusali. Sa aming paglabas, naramdaman ko ang isang malamig na hangin at nakita ang kaluluwa ni Esmeralda nang ngumiti at naglaho. "Salamat," bulong niya bago siya tuluyang naglaho. Mula noon hindi na muling naranasan ni Nathaniel ang bangungot. Sa wakas, natagpuan ko na rin ang kapayapaan. Tapos na ang lahat, sabi ko, puno ng kaligayahan at kapayapaan. Ang kwento natin ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagharap sa ating mga takot at pagtulong sa mga kaluluwang hindi matahimik. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Kita-kits sa susunod na upload.
Tandaan, sa bawat dilim may aninong nagmamasid. Paalam at ingat.